Low praise. Good morning po, kakatabungan. Maya payabak po, payatala pong i-greet ng kakatamong kasipeng na maya payabak. Malaguyo po yung abak pablasang misan padela nakatamo po ng Diyos. Kening kayang templo, bang kanita po magburi, magpasalamat at abe-abe tayo pong pakikitan ng kakatamong ginong Diyos. Ngayon pong kayabakan na ini, burita hala pong i-greet din kakatamo pong kapatid na mag-birthday King Aldona po ning January 21 hanggang pong January 27. Happy birthday po kareng kakatamong kapatid King January 21 ni Gabriel Prince Fajardo, Olivia Marie Ignacio, Rene Morales, Maria Sabrina Faye Tupas, Cassie Nina Sison, Cecilia Valencia, Oliver Valencia, and Jamishka Claire Baol. Para po keng January 22, Idilan Calix Dumlao, Rica Del Rosario, Teresita Huco, Elihar Nankil, Janet Ramos, and Rhea Sembrano. Para naman po keng January 23, Angelo De Jesus, Carla Guevara, and Marjorie Guevara. King January 24 po, Leonila Pineda, Cordelia Jaylee Valencia, Corazon Valencia, and Joanne Valencia. King January 25 po, Miriam Aragon, John Joseph Bautista, Roxanne Sakun, Richie Sabaldan, at keng January 26 po, Mary Ann Pagyo, Mila Manuta, Yves Chloe Samonte. And last but not the least po for January 27, Edward Paule, Engineer Edgar Carlos Salazar, Alea Sydney Laison, and Rosel Valencia. At buli tayo rin pong i-greet ang kakatang tagapagsalita. Ngayon nga bak, birthday na rin po. Pakilala naman po po ito. Pagkantatala pong Keting Malmong Aldo. Makanyan mo naman, burita la pong i-greet at dinan pong maya payaturin kakatamong couple na mag-celebrate po kareng-karelang wedding anniversary. King January 24 po, kapatid John, Ansel, and Shirley de Guzman. At January 24 mo rin po, kakatamong kapatid Ronald and Janet Ramos. Happy anniversary po, pagkantatala pong ingtali ning lugod. Sadya tala po rin kakatamong sarili para po kayong pamakipagtagpo na ni Ginong Diyos, kakatamo po. Maya payabak po.
Praise. Maya bayabak po, kakatamungan. Good morning po! Ayan. Paniwalan ko na dela nakatamungan ng Diyos, Kenny uling din na nakatang bayong pangisnawa po at bayong biye. And I believe karampatan mo po na ibiya tayong the best sa kapurian para king Diyos. Agatanda kayo pong talakad ngayon aba kay ni. At kabang purian tayo po yung ginuha sabihan na po king Ding Dalit 62. Ano po? Bukod mong ing Diyos, yaing kakong panenayan, ing kakong kaligtasan king Diyos manibatan. Yaing kabud kong talaingat at tagapagligtas. Yaing kuta akakong depensa, inya kapilan man, eku numano balang. I believed in power and in authority na ning Ginong Diyos, mas mangibabaw ya po, maigit pa king nanumang authority at power na ning enemy na pwede nang gawan king lifetime mo. Kaya ngayon abak po ngayon let us worship the Lord. Magkantata mo po at tumerak para king Ginoo. Paniwalan ko yan yung kantang ikantata mo ngayon abak. Familiar lang po kaya katamo. Anya, nung agyo mo pang tumerak, agyo mo pang magkanta, karampatan mo po na ibiya tayo ni King Ginong Diyos. Magdalita mo pong kapurian para King Ginoo. I will praise you with all of my life. I will praise you. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope Is in you, Lord, is in you, is in you. I'll praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. Let us declare this, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. Is in you, is in you, is in you. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer And bring the power. and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. And blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. And blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a
a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness. And bring the power of darkness underneath my feet. Sabi na itang song na din, and bring the power of darkness underneath my feet. Ing malago po keng pamagsunod king kakatamong ginong Diyos, ne? Baluta naman na, masagli talaga ing mag-follow kang Christ. Pero baliyo po kanako pong pengari at kaluguran na kapatid. Potang itang pamagsunod mong ay talagang penamdaman meking biye mo at king puso mo. Minsan, nanuman itang at syuking harapan mo na masakit maging masagliya. Kasi itamong balo mong at syung ginuking biye mo, maging enough na itabang kanta magpatuloy ka. And I believe potang at syung ginu kaya katamo, ninuwariing maging against kaya katamo, di ba? Potang balo tamong aabayan at paboren tamong pakyabayan na katamo ng Diyos. Kaya ngayon aabak po ngayon in line po kayong pa mag-celebrate na po ng National Youth Sunday po na. Yung karela pong theme is pagtugon. Kabang dadalit tayo po yung Christ is enough. Para po ka rin, kakatamungan pong atsyokeni. Balikan tamo itang Aldo, balikan tayo itang panahon na tinanguha king Gino. At habang kakanta tayo po ini, magbula tamo. Itabang Aldo na tinanguha king Gino. At itang kasalpantayanan ko ba anyang oras sa taldo ngay ta? At siya pa ba ngayon oras sa ine? Ita pa rin ba? Mas lalo yabang meglagablab? O po ta, mitdanya po. Paborentang ngayon moment ay ni maging moment tayo po para king Diyos, para king sarili tamo, at para kitang calling na tingwanan tamo king ginunan yaman itang ministry nga ita. Christ is my reward and all of my devotion. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. And through every trial, my storm will sing. No turning back, I've been set free. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. And through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ
is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Agkatanda kayo po bang duhuta mo at manalangin? Lord, maya payabak po ka kayo. Takal pong salamat ginuking, misan pang panibayong biye abinyeyo pagkatiwala at peparam ka kami. Ginuking pamitipon mi po ngeneng kaya baka na ini. King pa maglapit mi ka ngeneng kaya baka na ini ginu. At king pa maglapit mo kaya kami. Ngeneng abakay ni Lord, magpa-sanctify kami po mula buntok hanggang talampakan. Ginunong nilob kami man king church ay ni na atin kaming dadalan mabayad king puso mi. Marakalaret ang anxious thoughts mi ginong Diyos, nalinob kami kani. Or ali kami sigurado nung simba kami ba, ngening aldo ngayon or nanuman itang panamdaman mi within us, Father God. Paboran mo Lord na lungub ka. Paboran mo Lord na maging malaya ka bang kanita, makakimot ka po king BME. Salamat ginuking grace mo na bibigyan mo kaya kami bang kanta makatalakad kami, bang kanta makayarap kami kaya ka, at bang kanita ginong Diyos makapagpatuloy kami king BME. At Lord, I pray na sana ngening oras ay ni at ngening aba kay ni atagmuan mula po rin puso mi, natutukalo pa na ning song, enough ka po king BME. Enough ka kasi potang atsuka kaya kami, itang pakiramdam na ingkega na ganang bagay ayagwan mi, ingkega na ganang bahagya ginumaging mayan at bala mo asyungan kaya kami ingkay ganaga na uling atsyuka at maging sapat ka. Lord, let your glory rain down in this place and allow us, Lord, to experience the presence, the power of your Holy Spirit. Pabustan mo, Ginoo, na ala kaming maging reserved nganing oras sa ini. Paboran mo, Ginoo, na king pa mag-worship mi, maging pure ya itang kaya kaming intention, maging pure ya itang kaya kaming spirit, wherein ika itang kaya kami makafocus Ginoo, ali kami makafocus ka rin kasiping mi, ali kami makalawi ka rin kalupaming talasal pantaya, uling balo mi, bakit kami atsukeni, uling balo mi, bakit kami mintakeni, kasi bisa kaming magpa-encounter kaya ka, bisa kaming akatagpuan da ka ngening aba kay ni, kaya Ginoo, sopan mo kami, at paboran mo na ing kakang kaburian ing malyari, paboran mo Lord, na karengke ganaganang gawan mi keng worship ay ni, alang aliwang lagyong mitas, nung aliwa mo yung lagyo mo, alang aliwang may parangalan, nung aliwa mo ika Ginoo. Humble ourselves, God. I-humble mo rin puso mi, i-humble mo rin spirit mi, and have your Holy Spirit in this place. And above all else, Lord, let your will be done. King Kapilya ngayon ni at King BME. Ito po yung dalangin mi, King Lagyo ng Jesus. Amen. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back,
turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Palakpakan tayo po yung kakatapong ginamit. Lalakad tama po. Bukod mo, ing Diyos, sa ingkakong asahan, ingkakong kapanayan, king Diyos manibaton. Yamong bukod mimingat at magligtas kako, yaing kakong kuta akakong salilungan, inya eko bitasang mitakutan. King Diyos, makatalakad, ingkakong kaligtasan at dangalan. Yaing mayupaya kong tagalagpagligtas, ing Diyos, sa ingkakong salilungan. Ikong kakong kabalen, manalig kayo sana king Diyos, king sablang panahon. Sa blayong kagaluan, king Diyos idalayo, uling yaing salilungan tamo. Ding tao may ngari lang bula, agad matatda, taong marangal at mababa, ala na lang ulaga. Nung pareho mo lang timbangan, alakang akit ketang betan, bula ing karelang kalupo. E kayo sa manalig king pamanampalasan, ala kayo nga pala nung manako kayo man. Nung sakaling dakalman ing kekong pibandyan, iti eyo sana panaligan. Emo makatadwa ko ni dimdaming Diyos, agpangking sabyana, bukod mong bandina ing kayo payan. At kinging lugod na manatili kapilanman, ika o gino, kaya kayang ablasan ing ninuman ketang depat na.
Queen Esther's story shows me that I can stand for right. Elisha thought that angels protect me by my side. Goliath's in my way, like demons in my way. Like Deborah, I can lead my friends to Christ. As I learn and grow in faith, God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. Like Moses, I get courage, for God provides a way. Like Noah, I will listen to heaven and obey. I'll trust the Lord like Job and live with love and hope. Like Hannah, God will hear me when I pray. I will choose to serve the Lord. Like my scripture fills the whole, as I learn and grow in faith, God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. Caleb was brave, Joseph forgive, Ruth stayed, Daniel prayed, Jonah changed. I will choose to serve the Lord. Like my scripture fills the whole, as I learn and grow in faith, God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. Talakad tao po, panalangin tala rin kay katamong anak. Tunepin ginuna, masayaya, masigla, kay kang iglesia, mga tsula ring mga latinganak areti. At balo ko ginuwa, aliwa mo kay kang templo, aliwa mo iglesia, matula, nung epa naman, lalong may kiting sabla, ikayo kay kaming Diyos, na makabante karenganak areti. Tunepin, kay kayong puso na atsu ing tula. Dakala salamat. At panalangin ko na ikang mingat king Aldoldo ning karelang die, lisyayo po king nanumang sakit o kapanamdaman renga na kareti. Palakasan nyo po king karelang physical na pamikakatawan at di na nyo lang kabyasnan na agamit da king karelang pamagaral at panuwanan mo na naman din karelang pengari. Ting kanak panalangin lagyo na Jesus. Amen.
Palakpakan tayo po yung Ginoo, kare King Biera Reti nga anak kareti. Bisan pa'y pagkalubta mo yung malakas sa palakpak, yung kakatamong Diyos sa mabye. Hallelujah. Maya payabak po, kay katamungan. Atina pong solusyon. Naapisabi ming Pastor Art. Bakanita, sabaklar ang luklukan. Atina pong solusyon. Ilwaltar retang luklukan, alang makalukluk. Bakanita rin luklukan tamulalto lang sapak. Po. At pepatipata nala, rin kaya katamong monoblocks, uling etang pumaminto at isang patala ring monoblocks, deng fuse silang itipata mo. Po. Dakal po salamat at pasabayo rin kaya katamong kapabaluan, king January 21, ngayon niya po ito 21 ngayon Okay. Pota pong panapon, king oras sa alauna, alauna, atin pong pamagaral tungkol king kabilyan, king kakatamong iglesia, waman wandang church structure na maganapin ni king Aldersgate United Methodist Church, king Angeles. Po. So, reta pong bisang tumagon, karin king Aldersgate, welcome kayo po. At baka nita, balutamo, ing sitwasyon, ning kakatamo pong iglesia at nung nano ing plano na ning Philippine Annual Conference keting baging IT. Po. January 27, 2024, ing kakatamong pre-charge conference. Po. At nabengi, may meeting la ring nominating committee at may paladlareti king kakatamong pre-charge conference king oras sa alas 9:30 ning abak. At itang 6:30 ning abak, January 27, ing morning devotion, dareng karing kang Mangking Pahardo. King February 3, ing kakatamo pong charge conference, king oras sa alas 2 na ning panapon, at kay bat na po nita, itang kakatamong service, kang Dr. Aloyda, king oras alas 7, naning bengi karin king karelang bale keni po. At kay batnanita itang February 4, Sunday po ita, king oras alas 3 naning panapon, yapin ing kakatamong serbisyo kaya at kay batnanita ing libing karin king Askomo. Okay po tapo atin lang joint fellowship. Then kay katamong kayanakan kiniking pulong masle ang poreng Bangkal UMC. In-invite na katamo po o in-invite dala rin kay katamo kayanakan den king Bangkal. Pangarita may ka-joint fellowship la kaya ka na palas 2 na ning panapon. At ang kay katamo pong annual conference March 19. Stuya, Jaconisa Jill. Ang gayang 21. Okay, March 19 hanggang 21, yung kakatamo pong annual conference, maganap yan ni King San Vicente United Methodist Church, King Mexico, Pampanga. Ayan po, magtatamo ka rin, King Mexico. Okay, so oreta po, at din kakatamong King Sunday, o yung kakatamong pong focus, ngayong January, in Mission and Evangelism, King Sunday, January 28 siya. Wow, o 21 yung makakabit kini. Okay, sige. January 28, rank pong in charge, United Methodist Men. At yung kakatang liturgies, Danilo Galang, Acolytes Norman Ramos and Noel Solis.
Bible reader, Ezekias Galang, offertory ushers, Efren Maninang, Orlando Valencia, Engineer Edwin Salonga, and Felicissimo Santos. At rin kay katamo kapatad in charge king midweek service. Ring pamilyang Manyalak, Patawaran, Sakun, and Salangsang family. At dakala salamat ka rin kay katamong kapatad, Megayin Bulaklak, king kay katamong altar, from Melka Manansala, thanksgiving for her 50th birthday. Happy birthday, kapatad Melka. From Danny and Ruby Manyalak for their 33rd wedding anniversary. From Acuña family in memory of Efren o Imang Efren for his 13th death anniversary. Dakal salamat kareng bulaklak ake kayong pagkalup king templo na ning Dios. At pasibayo oren po rin kay katamong nanuwi yan. Okay. So oren po rin kay katamong financial statements ne po. At transparent tamo po, kakitara rin kay katamong pagkalob, king iglesia, at magagamit lareti, king panyulong, naning kay katamong iglesia, kay king pulong masle, at bangkanita, ring ayabot tala, ring hanggang taong pamakakilala, king Diyos. Kaya po magagamit, din kay katamong pong pagkalob, king templo, naning Ginoo. Palakpakan tayo po, king biyera ning balang metong, dakal salamat, king kaya kayong suporta, king kaya katamong iglesia, ating Diyos, yang balang mablas kaya kayo. God bless po. Isang mapagpala at mapagpalayang National UMYF Sunday sa lahat ng mga nagkakaisang kabataang Metodista ng West Pampanga District. Happy National UMYF Sunday! As your President, nalulugod po akong batiin kayong lahat sa isang espesyal na araw para sa lahat ng mga kabataan ng United Methodist Church. Ngayon ay hindi lamang simpleng linggo. Ito po ay pagdiriwang ng ating nagkakaisang misyon ang makilala at pakilala ang ating Panginoon. Ang tema po ng ating National UMYF Sunday ngayon ay pagtugon. Mula sa ating pasasalamat, tinatawag tayong magbigay ng tugon. Sa paglipas ng bagong taon, isinusulong natin ng pagiging kasangkapan ng Diyos sa iba at maging isang kabataan na nagpapatunay kung ano nga ba at paano nga ba mabuhay ng may Kristo sa ating buhay na laging aktibo sa mga misyon. Again, mula po sa West Pampanga District UMYF officers, Happy National UMYF Sunday! 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 Happy National Youth Sunday! Happy National UMYF Sunday! binabati namin kayo ng masaya at maligayang National UMYF Sunday. Mulit-muli, Si Kristo higit sa lahat. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we praise, glorify, and honor you. We are grateful for this day as we gather in your sanctuary to listen and to be blessed by your words. We welcome the Holy Spirit to surround this place as we continue to worship you. Lord, we pray for our community, starting from our leaders up to its people. We pray for peace and unity as our leaders strive to serve our community in the best way they can, and as citizens, we also pray for an obedient heart. We pray for our church, the Pulong Masle UMC, that we may continue to open our doors for all the people who are last, least, and lost. We lift up to you our church workers, church council, and every organization.
Bless our missions, our ministries, our intentions, and our hearts, that it may be aligned to your will, and teach us to love others just how Jesus loves us. And as we celebrate the UMYF Sunday, we also pray for the young people who are the future of our community and church. We are humbly asking for your guidance as we journey through life. Grant us the wisdom, strength, and courage as we make important decisions in our lives. Help us to seek your will in all that we do, and we pray that people value us and our contributions to the ministry and to our community. We are also praying for the hearts of those young people who feel distant to you, who are struggling mentally, physically, and emotionally, and to those who feel broken, unappreciated, unseen, and unheard. May they feel your unconditional love, mercy, and your grace. We surrender everything to you and let your will be done. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Nga na po, King Tagolele, chapter 31, verse 24 to 25. Ing bukod mong bandi kuya ing Gino, bibili ko king Gino ing kapanayan ko. Maganakaya ing Gino king nino mang manalig at manintun king kayang kaburyan. Daptan tamo po ing kaya katamang pamanayan.
Pasalamatan da ka Ginong Diyos, kareting ay na nung sanang matularang pagkalubdek kang anak. Deti sanang ay na rete o Ginong Diyos, panuwanan mula at bendisyonan mula ban kanita, magamit laking kekang kaburian at mipasulungnan inke kaming misyon na daraptan, ket king yatong iti. Ikasana ing mibalik at tugtug pang dakalakalam karing anak mong magkalub kareti. Amen.
For our first reading, let us open our Bible in the book of Jonah, chapter 3, verses 1 to 5, and then 10. Jonah, chapter 3, verses 1 to 5, and then 10. Jonah goes to Nineveh. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Verse 10. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Talakad po kayong kadwang pamamasa. Amayakit king sulat ng Pablo, kareng taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10, nga naning makasulat, uling ing Diyos, yeng linalang kay katamo, lelang nga nakatamo king kapamilatan ng Yeso Kristo, ban idikil ing bietamo, king pamanyapat mayap, asidyanan ning Diyos, kay tapang minuna, para kay katamo. May panuwanan tamo, kareng manong may basa.
Maya payabak po kay kayungan, pabusta niyo pong ipakilala kay ing tinubod na ning Ginoo at tinagun king aos na, bang ipasyag ne ing maya pabalita kay katamungan. Ing tinubod na po ning Ginoo ning abak, anak ne pong Reverend Conrado Bais, ang makadestino king Mexico UMC, ang po Ruth Bais, na metong unders king Abu Dhabi. Anam la pong mikakapatad at ing kakatamang tagapagsalita, iya po ing pangane. At inya pong kapatid na Diakonisa, wapin po Deaconess Esther Bais. Metong ya pong Diakonesa at may graduate ya po king Harris niyang banwang 2018. At Bachelor of Arts, major in Christian Education po in kursong kayang ayari. Kanahong kaluguran na pengari at kapatad, poryan taya po ing Diyos king biyan ng Deaconess Evangeline G. Bais. Hello po. Okay. Good morning po kaya katamungan. Anyang mo muna kaya pangigiting arap. Akala ko po yung kuwakit pero buti na mo din po. Opo. Salamat po king Ginoo at salamat kaya kayungan. Magtagalog ko po na medyo ako po sanang magkapampangan pag mag-deliver pong message. So, ayun po. Gusto ko lang magpasalamat bago po ako magsimula dito sa opportunity na magamit ng Panginoon. Kaya nandito po ako ngayon sa inyong harapan para i-deliver yung mensahe ng ating Panginoon. Pero bago po lahat yon, dahil medyo nanginginig yung legs ko ngayong oras na to, inanyahan ko po kayong lahat na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, pinupuro ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa sa oras na ito. At Panginoon, kami po ay lumalapit para hingi ng inyong paggabay, lalong-lalo na po sa inyong mensahero na inyong gagamitin sa oras na ito. Alam po namin ang mensaheng ito ay makakatulong sa aming buhay, sa aming paglalakbay habang kami ay nandito sa mundo. Kayo pong maggabay sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Alisin niyo po ang lahat ng distraction na ginagamit ng kalaban. At Panginoon, nawa tanggapin namin ang mensaheng ito na ito ay aming isa sa buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, medyo nabawasan yung panginginig. Sa oras na ito, pagtugon, ito po yung theme na binigay ng UMYF or sa buong Pilipinas, ito yung kanilang theme. At yung teksto na kanilang ginamit ay makikita sa Ephesians chapter 2, verse 10. Sa next slide po natin, gusto ko lang pong basahin ulit ito sa English. Sabi po, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So meron po akong ilang slides na pinrepare. Sa next slide po, yan, famous paintings. Meron po bang nakakaalam sa mga paintings na to? Kahit isa man lang sa mga yan, alam po natin, di ba? And siguro kilala din natin yung nag-paint sa mga yan. So ilan lang yan sa mga famous paintings na alam na. So kung mahilig kayong mag-paint, ma-appreciate natin yung ganda ng mga painting. Next naman po, books. Sino pong mahilig magbasa? Meron po ba kayong alam sa mga books na yan? Samples? Harry Potter daw po, okay. Ako din po, favorite ko yan eh. Ganon din po, marami ding books na sikat na na-appreciate natin dahil maganda yung story nila. Sa susunod naman po, musician. Sinong mahilig sa music? Mahilig sa instruments, mahilig kumanta. Mga kabataan, ang nakita kanina, halos sila talaga yung nagli-lead sa mga praise and worship. No? Ako din po kasi, hindi ako pinagpala sa pagkanta, sa boses, pero mahilig ako sa mga instruments. Sa next slide po, yan, sino naman kaya mahilig manood ng mga movies, ganyan, or anime? Sinama ko yung anime kasi mahilig ako sa anime, and ganoon din si Jack Sara, yung One Piece favorite daw niya. So ito po, ilang mga sample lang, yung mga paintings, yung mga books, yung mga stories, at yung mga movies, ganyan, yung mga musics, lahat po yan ginawa ng mga tao. Tama po ba? Okay po. So ito, kaya natin sila nagugustuhan, na-appreciate natin yung ganda ng creation dahil na-appreciate natin yung oras na ginugol ng mga gumawa nito, creator, yung mga directors, yung mga musicians, yung mga authors, yung mga
artist, ganyan. So, iba't ibang klaseng creation yung nabubuo dahil sa iba't ibang creators. Pero sa oras na ito, gusto ko pong mag-focus tayo sa creator natin. Kilala naman po siguro natin siya, no? Okay po, dapat alam natin. So, siya po ang ating Panginoon, ang ating creator, ang ating Panginoon, at tayo ang kanyang creation. Gusto ko pong mag-focus, next slide po, una sa ating creator, which is si God. Sabi po dito sa next slide na po. Yan. God is the amazing creator. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Okay po, next po. Sabi dito, God is the only one who can truly create meaning to make something out of nothing. So tayo bilang mga tao, nakakagawa din tayo ng nakakamanghang mga bagay. Pero tunay na nakakamangha ang ating Panginoon dahil mula sa wala, nakagawa siya ng lahat. Ginawa niya ang lahat, including tayo bilang mga tao. Kaya naman, maniniwala talaga tayo na siya lang ang may kakayahan at ang may kapangyarihan na gawin ang imposible sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, gusto ko pong mag-focus din tayo sa ating mga sarili bilang creation ng ating Panginoon. Sabi po sa next slide, etong Panginoon nito, itong amazing creator na ito na naglikha sa buong mundo, siya din ang gumawa sa bawat isa sa atin. He made you and me and chose to make us in His image. Paano po ba yon? Sa bawat isa sa atin, lahat ng background natin, lahat ng personality, magkakaibang personality na meron tayo, lahat ng facial features, itsura natin, matangkad tayo, maliit, o kaya naman yung mga pangarap natin sa buhay, yung mga ideas natin, lahat yan, dinesign ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya masasabi natin na magkakaiba tayo, kahit na tayo ay magkakapatid or magkakawangis sa ating Panginoon. Kaya naman minsan, siguro, dumarating tayo sa punto na parang napapatanong tayo, Lord, bakit parang ganito lang ako? Bakit si ano ang tali-talino niya? Bakit si ano ang galing niyang kumanta? Si ano ang galing niya sa ganitong bagay? Ba't ako, Lord, ganito lang? So gusto ko lang pong i-point out sa oras na ito na tayo bilang mga tao, hindi talaga tayo perpekto. Merong mga kulang sa atin, wala din namang tao na nasa Kanya. Kaya di natin pwedeng sabihin na nasa Kanya na ang lahat. Kasi imperfect tayo, lalong-lalo na kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman, tayo bilang ginawa ng Panginoon, alam nating lahat na lahat ng Kanyang nilikha ay maganda. Tama po ba? So mga kapatid lang, bawat isa sa atin ay maganda at gwapo. Physical man yan or sa panloob. So tingnan po natin ang ating mga katabi. Naniniwala po ba tayo doon? Agree? Yan. Smile naman po tayo sa ating mga katabi. Yung magandang smile. Okay po. So mga kapatid, ina-encourage ko po ang bawat isa ngayon. Sinasabi din ng ating Creator bilang tayo na Kanyang ginawa na lagi nating isipin na ginawa tayo ng Panginoon na ayon sa Kanyang wangis. Ginawa niya tayo na ganito, na ito yung itsura ko, ito yung nasa damdamin ko, ito yung nasa isipan ko, ito yung mga talento na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya naman, mamahalin ko ang aking sarili. Kaya gusto kong mag-focus dito sa first point natin, sa ating mga sarili din bilang mga creation ng ating Panginoon, dahil kailangan natin munang mahalin ang ating sarili bago tayo mag-proceed dito sa ating next point. Kasi because we are made in His image, He has given us a purpose. Merong dahilan kung bakit tayo ginawa. Kung bakit ginawa ng Panginoon ng araw na siyang nagbibigay ng liwanag at ganoon din yung mga halaman na nagbibigay ng oxygen, tayo bilang mga tao, ginawa tayo ng Panginoon dahil meron siyang purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito po yung sa next point po natin. Ito po yung purpose of the creation. Tayo kaya, ano yung purpose natin? Tulad ng mga creators sa mundo, yung mga authors, painters, ganyan, musicians, merong dahilan kung bakit sila gumagawa ng music, kung bakit sila nagsusulat, may dahilan din kung bakit sila nagpipintura, ganyan. Pwedeng siguro pang sariling ano lang nila, kasiyahan, masaya akong mag-drawing, kaya ginagawa ko to. O kaya naman, gusto kong
isulat lahat ng nararamdaman ko. Kaya ako nagsusulat ng libro. Pero tayo, kapag shinare nila yan, na-appreciate natin yan kasi nakikita natin yung ganda ng isang creation. Ngayon po, ang ating Panginoon, kaya niya tayo ginawa, kaya niya ginawa ang lahat, meron ngang purpose sa bawat isa sa atin. At ang kanyang pinaka-major purpose kung bakit siya lumikha, yun ay para makilala siya. Dito po sa first point, sabi, God has revealed Himself partially through creation, sa lahat ng nakikita nating bagay. But He has perfectly revealed Himself through Jesus. Ang nais pong iparating ng message na ito, sabi, the only way we can know God and the purpose for which He has created us is by looking to Jesus. Sabi po sa next slide, Jesus is the center of God's design and plan. Meron po akong art or painting na ipapakita din po sa inyo. Yan. Familiar po siguro tayo lahat dyan, tama po? Siguro sino may mga display nito sa kanilang bahay? Okay, marami din po. So ito po, isang famous painting na pinamagatang The Last Supper. Ano po kaya yung napapansin natin sa painting na yan? Meron daw po nagmamarites. Okay, totoo din po. Ano pa po yung napapansin natin? Talaga napansin niyo po yung nagmamarites, no? Okay po, thank you po sa inyong sagot. Pero alam niyo po ba na yung creator nung painting na yan, yung focus ng painting, yung nasa gitna, sino po yun? Si Jesus Christ. At alam niyo po ba, the way na pinaint niya yan, lahat ng linya or lahat ng focus ng kung saan ka man mapatingin, sa gilid man, sa taas or sa baba, babalik at babalik ka sa gitna. Kung mapapansin niyo pa kung saan yung direction ng mga linya. Kaya yung painter, nung pinaint niya yan, yung focus ay si Jesus Christ. The same way sa ating Panginoon, kaya niya binigay ang ating Panginoong Jesus ay para tayo ay mag-focus sa Kanya. Yun yung intention ng Panginoon kung bakit niya binigay or ginawa ang ating Panginoong Hesukristo at pinagkaloob sa atin para tayo ay mag-focus sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung intention kung bakit na-paint yan at the same time kung bakit nandyan ang ating Panginoong Hesukristo. Importante po itong second point dahil sa next slide po, yan. Importante po na mag-focus tayo kay Jesus Christ dahil hindi natin ma-fulfill, itong third point po, hindi natin ma-fulfill ang ating purpose kung hindi natin kasama si Jesus Christ. Bakit po kaya? Sabi dito, apart from Christ, we will never be able to know or fulfill our purpose. Dahil alam naman po natin, noon pa man, kaya tayo nalayo or hanggang ngayon, bakit tayo nalalayo sa Panginoon? Dahil sa mga kasalanan na ating ginagawa. At alam din po natin, mula nung Sunday School, tayong mga bata, alam natin kung paano tayo nagkaroon ng way para mabalik yung relasyon natin sa Panginoon. Yun ay dahil kay Jesus Christ. Siya yung, sa next point po sabi, He has come to make God known to us by living the perfect life, teaching us who He is and loving us. Alam po natin siya yung perfect. Siya yung masasabi nating perfect. Kaya siya yung binigay ng ating Panginoon para siya yung maging example. At the same time, siya yung maging patunay na kapag kasama natin ng Panginoon, kaya nating sumunod sa Kanya. Pero maliban pa dito sa pag-show niya ng perfect life at yung pag-show niya ng love sa bawat isa sa atin, yung pinaka-importanting ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin ay nung panahon or nung oras na sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para tayong lahat ay maligtas mula sa kasalanan. So yun po yung sacrifice, greatest sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. At the same time, yung greatest love na shinow sa atin ng ating Creator para maligtas tayo mula sa kasalanan dahil lahat ng ginawa ng Panginoon ay mahal niya. At dahil mahal niya tayo, ayaw niyang magpatuloy tayo na mamuhay sa kasalanan. Kaya sinasabi ko po, importante talaga na mag-focus tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga dun sa kanta din sa Praise and Worship, Jesus be the center of it all. Reminder talaga sa atin na dapat si Kristo yung nasa sentro ng ating mga buhay. So, pangatlo pong, sabi po dito,
Finding our God-given purpose starts with surrendering our lives to Jesus Christ and following Him. Meron po akong dalawang teksto na pinrepare at gusto kong magbulay tayo. Sabi po dito sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ganyan po kaimportante si Jesucristo sa ating mga buhay. Hindi tayo makakalapit, hindi tayo makakapunta, hindi tayo makakarating or mararamdaman ng ating Panginoon kung hindi natin tanggapin si Jesucristo sa ating buhay. Siya lang yung daan, sabi sa teksto. At ganoon din po sa John chapter 3 verse 16, sabi, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So yung purpose ng ating Panginoon, kaya nandiyan si Jesucristo, ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak, ay para lahat ng maniwala sa Kanya, lahat ng may pananampalataya sa Kanya will not perish kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next po, kaya naman, when we come to Christ in faith, third point pa rin po ito, when we come to Christ in faith and repentance, God reconciles us to Himself. Kaya nagiging posible na naibabalik ang ating relasyon, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon dahil din sa ating Panginoong Jesucristo. And when we are made right with God through Christ, He gives us a purpose and gives us His good works for us to walk in. Yun din po yung sa scripture na ating binasa sa kanina. At ganoon din po ang sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 16, In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So tayo pong lahat ay may purpose. Ang Panginoon ay may gustong good works na ipagawa sa bawat isa sa atin. Pero ito po ay hindi natin ginagawa dahil para tayo yung maitaas, kung hindi mag-glorify yung ating Panginoon na nasa langit. Yun po yung third point natin. Kaya naman, ang tanong ko po sa inyo ngayon, what is our purpose in life? Ngayong alam na natin na ginawa pala tayo ng Panginoon for a purpose, ano kaya yung purpose natin? So, nandun na po kanina sa video yon. Sabi sa next slide, our purpose is to know Him and to make Him known. Sino po yung Him? Si Jesus Christ. Very good po. Yun po yung sa second point natin. So, to know Christ and to make Christ known. So, kung ngayon, napapaisip pa tayo, ano kaya yung purpose ko sa buhay? Mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon ng ating Creator, ang purpose natin ay ang kilalanin si Jesucristo at ang ipakilala natin si Kristo sa lahat ng tao. Nakikilala po natin ang ating Panginoon dahil kay Kristo. Ngayon, ang ating Kristo ang makakatulong sa atin para naman tayo ay magkaroon ng lakas ng loob para ipakilala din siya sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha. Ngayon po, so alam na natin, lahat tayo may purpose at ito yung kilalanin si Kristo at ipakilala siya. Ngayon, kaya pagtugon po yung theme natin, nasa sa atin kung ano yung magiging response natin. Kasi minsan nagiging dahilan yung, ay, bata pa naman ako, ganyan, baka hindi pa naman, pag na lang medyo tumanda na ako, doon na lang ako mag-share about kay God, ganyan. Mga kapatid, kahit bata man tayo, medyo bata, or yung medyo hindi na bata, kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon na lahat tayo ay kaya niyang gamitin. Kaya natutuwa po kanina kasi ang daming mga bata, talagang nakakatawa. Isa silang, para sa akin, tumayo pa lang yung isang bata, isa na siyang testimony na kayang gamitin ng Panginoon ang kahit sino para maipakilala siya sa lahat ng tao. At alam niyo po ba mga kapatid, kung meron man tayong doubt sa ating mga sarili, sa ating sariling kakayahan, kung kaya ko ba ito na may pakilala si Jesucristo sa ibang tao? Gusto ko pang i-remind sa inyo dito sa next part. God already had the design of what He wanted before He made us. So yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, binigay niya yan sa iyo kasi ginawa ka niya para magawa mo yun. So hindi na natin pwedeng gawing excuse yung
Ay, hindi ko kaya, ganyan. Hindi naman ako magaling dito. Mga kapatid, ginawa tayo ng Panginoon for a purpose. Ginawa ka niya para ito yung gawin mo. Kaya meron tayong iba't ibang talento, iba't ibang gift na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sa next slide po, as a follower of Christ, no matter what talent or gift God has given you, it was given so that you can make God known and bring Him glory. Yun po yung mensahe ng Panginoon na gusto niyang ma-challenge tayo. Kasi minsan pinipigilan tayo ng kaba, pinipigilan tayo ng takot, ng doubt natin sa ating mga sarili. Pero ito yung reminder sa atin sa umagang ito. Sa lahat ng gift na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin, sa lahat ng kanyang pinapagawa sa bawat isa sa atin, ibinigay niya lahat ng ito. Kaya kanya nilikha. Para ikaw mismo yung gumawa ng pinapagawa ng Panginoon. Kaya bilang pangwakas po, dito sa pagtugon, di ba meaning po nito, ito yung response natin or yung reply natin sa ating Panginoon. Kaya naman ngayong alam na natin kung bakit tayo kinreate. And that is, sabi nga po dito, ulitin natin, is to know Him and to make Him known. To know Christ and to make Him known. Kaya naman sa lahat po ng nakakarinig ng mensaheng ito, kung meron mong manonood mamaya, kung hindi mo pakilala ang ating Panginoong Hesukristo, ang purpose natin sa buhay ay kilalanin siya. So para magumpisa tayo dun sa kilalanin siya, kailangan nating mag-repent. Kailangan nating i-confess lahat ng ating kasalanan. Kasi kailangan nating ma-form into a new creation. Yun po yung challenge din sa atin. So to know, before pa natin siya ipakilala sa iba, kailangan muna natin siyang i-accept sa ating mga buhay. Medyo kinakabahan din po ako kasi wala po sa plano ko na mag-share ngayon. Magte-testimony po ako, very short lang, bilang pangwakas po. Sa pagtugon sa ating Panginoon, hindi siya magiging madali. Agree po ba kayo doon? Yes, very challenging ang sumunod sa ating Panginoon, lalo na sa mundong ito, na parang hindi na binibigyan ng pansin ng ating Panginoon. Walang excuse dito worker ka man or hindi. Kahit ako po, bilang worker, nakaramdam din po ako ng napagod ako, ganyan. Kaya parang feel ko, Lord, nagsaserve ako sa'yo, pero ba't parang ang layo? Parang feel ko ang layo ko sa'yo. Alam niyo po ba, nung naramdaman ko yon, nagkaroon ako ng medyo impulsive, mabilisan na decision. Sabi ko, Lord, gusto kong mapalapit sa inyo. Gusto kong maibalik yung love or yung parang passion ko, ganyan. Alam niyo po yung ginawa ko? Tumatawa si Jack, Sara alam po niya. Pumunta po ako mismo sa Israel. Sabi ko, Lord, gusto kong mapalapit sa inyo. So pumunta ako sa Israel. Sabi ko, gusto kong makita lahat ng mga lugar na pinuntahan nyo. Gusto kong makita kung saan ka naglakad. At tunay na na-bless ako, na nakita ko yung mga lugar na yan kung saan siya na-baptize, ganyan. Nakakabilib lang na yung mga dating nababasa ko sa Biblia, ngayon nakita ko siya in person. So parang, Lord, ang galing talaga. Ang galing mo talaga, sabi kong ganun. Pero alam niyo po ba, parang hindi pala enough yung yung nakita ko lang yung lugar na yon. Nung nandun ako sa Israel, aware din po kayo na nagkaroon po ng gulo po, di ba, yung war? So nandun po ako nung time na nag-start yung war. Kaya naranasan ko yung fireworks na hindi mo alam kung ikaw yung tatamaan, ganyan, kasi maririnig mo talaga sa taas. So nung time na yon, natatakot ako, syempre, makakauwi pa ba ako ng Pilipinas? Sabi ko, umiiyak ako, ganyan. Lord, sabi ko, gusto kong mapalapit sa'yo, pero ayoko pa sanang pumunta sa'yo, parang gano'n. Kasi natatakot na talaga kami, ganyan. Di mo alam anong pwedeng mangyari, war yun eh. Di mo alam kailan ka makakaalis o kailan matatapos. So yun, dahil nga sa kagustuhan kong mapalapit sa ating Panginoon, nung time na nasa gitna kami ng war, halos 24/7 nagpe-pray ako. So kung dati nakakalimutan ko mag-pray or kulang yung prayer ko, ngayon naman talagang halos di ako tumigil mag-pray sa aking Panginoon kasi nga nandun yung fear at alam ko naman na hindi ako papabayaan ng Panginoon. So itong testimony na ito, nung time na yon, kasi walang kasiguraduhan kung makakaalis kami, canceled lahat ng flights kasi hindi safe din pati sa taas, ganyan. Hindi safe yung plane. Pero alam niyo po ba, nung
time na nandun sa airport, hindi pa rin sure, hindi ko alam kung lilipad ba yung ano, or minsan kasi nagka-cancel mismo ng araw na yun. Pero sabi ko, Lord, pag nakaalis ako dito, talagang aayusin ko na, sabi ko. Magpapagamit ako sa iyo, Lord. So, yun nga yung nangyari. Nakaalis kami, thankfully, nakaalis kami sa Israel, ganyan, kahit nasa gitna pa ng war na yun. At pumunta muna kami sa Abu Dhabi, since nandun si mama ko. Tapos alam niyo po ba, ilang araw lang, nag-message sa akin si Pastor Dennis, sabi niya, Jack, pwede ka bang mag-speak sa ating worship service ngayong Sabado? Guys, Saturday po yung service doon. Alam niyo po ba, for the first time in my life, hindi ako nag-doubt kung kaya ko ba. Dahil sa pasasalamat ko sa aking Panginoon na niligtas niya ako nung time na yon, Lord, sige, magpapagamit ako. Nag-yes agad ako kay Pastor. So, nung time na yon, syempre medyo fresh pa yung event, ganyan. Minsan, naiyak pa rin ako pag naisip ko. Pero alam niyo po, habang nandun ako sa harap, parang hindi ako makapaniwala. Parang sabi ko, Lord, last week lang umiiyak ako. Last week lang. Takot ako ngayon. Nandito ako sa UMC Abu Dhabi. Ginagamit mo na agad ako para mag-share ng iyong mensahe. At ngayong oras na ito, meron pa rin takot sa akin every time na humarap ako dito sa harap ng congregation, ganyan, or pag ginagamit ako ng Panginoon. Pero isa sa na-realize ko dito sa recent experience ko, ganyan, kapag talaga ipinagkaloob mo yung buhay mo sa Panginoon, lahat ng takot, lahat ng kaba, lahat ng doubt sa sarili mo, makakalimutan mo yan dahil alam mo hindi ka nag-iisa. Ngayong oras na ito, kahit nanginginig kanina yung legs ko, alam ko kasama ko yung Panginoon. Kaya naman, sa bawat isa sa atin, ito yung mensahe ng ating Creator, ng may likha sa atin. Ito ang mensahe niya sa bawat isa sa atin na kanyang nilikha sa kanyang wangis. Tayo ay magpagamit sa kanya. Ito yung dapat na maging tugon natin bilang kanyang mga nalikha. So ito po ay isang challenge at nasa inyo po kung ano ang ating magiging tugon. Pero lahat ng ito, lahat ng ating gagawin ay nawa magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ito po ang mensahe at to God be all the glory. Amen. Ausan ko la po rin kakatamong church workers and council chairperson and lay leader. And President. Allow me to read the citations. The certificate of appreciation is presented to Deaconess Evangeline G. Baez for being God's messenger during the National Youth Sunday of Pulong Masle UMC, held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla, Pulong Masle, Coagua, Pampanga. Given this 21st day of January 2024 in the year of our Lord Jesus Christ, signed by our Deaconess Elizabeth Chilsi Liwat, Administrative Pastor, Reverend Richard S. Liwanag, Deaconess Sarah May C. Camco, Deaconess, and Council Chairperson, Attorney Lorna S.D., UMYF President, Luella S. Galang, Church Lay Leader, IVM Spiritu.
Pasabayo ginong Diyos, pasalamatan da ka kapamilya ng dareting ayin, anong sano rin pagkalubdaring kekang anak, uling balo mi reting ayin na retet, ng sablang at suke ka may ikay panay batana, kaya matula kami namang mibabalik keka kapamilya ng dareti, at sana patuloy mo ang panwanan at pagkalaman ding anak mong matulang magkalubkareti. Amen. Dimdam tayo po ing mensahe na ning Ginoo at ngayon kay katamong pagibat. Ano ang ating tugon sa mensahe ng Diyos? O ining oras ba kanito, pakitamo king Ginoo, nung nano, ing kay katamong response, king mensahe, ing kay katamong dimdam, uling Diyos, panayana, ing kay katamong pagibat, ing Diyos malugod siya, at tatanggapan na lareng hanggang lalapit kaya. Sabay kay kaming Diyos, dakal salamat, kay kang paganaka, na tunay pining balang metong kay kami lelangin me, pang minunang panahon, bang kanita dapat kaming mayap, iting sangkan kay kaming Diyos, at dakal salamat, at pega na kayo kay kami ting bagay nga iti kapamilya tara ng kay kang anak at telakad, yung Diaconisa Evangeline Baez. Dakla salamat king kayang biye at tunepin kaya kaming Diyos na nang minsan gagamit kayong paralan na emiburi. Nayayon king kaya kaming kaburian. Baka nito, kalbitan mo kami at pasibayo tigtigan ni kaya kaming kapanamdaman bang may balik itang pali na ni kaya kaming kasalpantayanan. Kalupa na ning denasaning kaya kaming kapatadan niyang miras siya king Israel. Nayan na tinaptinapan itang mikagera ka rin. Pero may gamit paralan itang bagay nga itabang kanita lalo yung milapit kaya kayo. May gamit yung sitwasyon. Baka kanito, pasibayong pagka nakakaya, yung kayang commitment, as sinabi kaya kayo, anyang panahon na tanguyang sumuyo kaya kayo bilang metong at Diaconisa. At kaya kami man, kaya kaming Diyos, balo ko, nakalbitan ming balang metong, tatapikan me, balang metong, at paganakamo kaya kami, anak, lelanganda ka, baka nitagawa kang mayap.
Lelanganda ka ba kanita sumuyo ka kanako? Lelanganda ka ba kanita mag-instrumento? Ba kanita retang hanggang taong paike king karalumduman king kasiran milipat laking sala. Milipat laking biye alananga. Salamat Ginoo. Salamat at teka sa asawang paganakamuge kami. Ing bagay a kailangan ming daptan. Dakala salamat king kekang lugod. Dakala salamat king kekang malasakit. Karing kekang anak. Tunepin kaya kaming Diyos na imbalang metong eme buring mi pakarok at lalong eme buring munta king ornong mapali. Anya pinakasasawang kakalbit kaya kami at paga nakamo kaya kami, nakaluguran mo kami at ating kang sidyang tuknangan king balang metong kaya kami karing king banwa. Oreni ring kaya kang anak linapit dingaliwa may natili karelang sarasariling luklukan at panwalan ko pare-parehong kaya kaming panamdam. Pasalamat kami kaya ka bilang kaya kaming creator. Tunay Ginoo kami perpekto. Pero nung sopan nyo kami, tabayanan nyo kami, agawami kaya ganaganang bagay. Kitang hanggang bagay buri mong gawan ming mayap. Uling kapilan man, mo kami likuan, at ginulot king balang metong kaya kami, ang yamang ketang panahon na makiyarap kami king nanumang pagsubok king biye. Kaya bera ka. Kanyapin ning balang metong hanggang eni, matatagya pang makatalakad. Uli na ning kekang sao, uli nin kekang grasya. Pakiramdaman niyo po yung panalangin dareng balang metong. Pakiramdaman niyo po yung karelang kapasalamatan. Kikyakla, parang kaya kaming puso, king tula, uling ating kaming metong nga Diyos, amalugod kaya kami. At balo may kapilan man, mo kami tabili. Buling ating kang parasa na mayat, karigke kang anak, ang mapaminto. Panalangin mila naman din kaya kaming kapatid na magbalik king aliwang bansa, king California, king January 23, January 24, and 25. Panalangin mila kapatid Mel, Ruth, Batu, Cruz, and Popoy. Kanyan mo naman, Kim, Krisha, Cruz, at kapatid Wynette, Ibarra, at kayang pamilya. Nung makanano mo lang, iningat kaya kaming Diyos, king karelang pamanuli kaya king Pilipinas, panalangin ko, nung makanyan mula na mangingatan, king karelang pamagbalik, ting lugar nung nukarin mo tildo, ba kanita panuwanan lang, ba kanita may kamasagana lang di. At kaya kaming Diyos, aliwa mo yung karelang pamagbalik ka rin, ikanakong panalangin. Nung pa naman, yung panahon na tsula ka rin, ingatan mo lang. Pabante mo lang, karing kaya kang anghel. Ba kanita rin, kaya kaming kapatid, tunepin. May proteksyonan lang. At panalangin ko, kabang marayo lang, karing kaya karelang kalguran king biye. Man malaot kaya kayo. Panalain kong karelang kasalpatayanan na manatiling mapali. Panalain ko lang naman din kaya kaming kapatid Amiras king Adol ang Baitan. Nakalasalamat kaya kaming Diyos. Uling ikay ng ating upaya. Asuglungan din kaya kaming biye. Nakalasalamat king biye pagkalog mo. Nakalasalamat king biye daragdag mo king Aldoldo ning kaya kaming biye. Panuwanan niyo po rin kaya kaming kapatid. At kilalanan da na ikang Diyos na magligtas king Aldoldo ni karelang biye at ikang sangkan anyapin makapag-celebrate lang birthday da. Makanyan mo naman kareng kaya kaming kapatid Amiras king Aldorang pamiyaptasan puso
Takla salamat Ginoo king patnube mo karela king may labasan na panahon pamyaber bilang miyasawa. At panalangin ko na ikang manatiling maglibutan king karelang relasyon. Makanita abang lalabas ingaldo bulan ang pongbanwa king karelang pamyabe lalong maging mayumo king karelang lugod king balang metong. At gaganakan mila naman at panalangin din kaya kaming kapatid at suging dasen na ni kapanamdaman king oras sa iti tagkilan nyo pong kaya kayong may payang gamat. Bakanita, magus, kaya kayong pamipakayap karena, manibat king karelang buntok, hangga king kalampakan. Takla salamat kaya kaming Diyos, kaya kaming pansamantalang pamikawakawani, ikaing mingat, king balang metong kaya kami. At nanuman, kaya kaming pakyarapan, king patingapon, kaya kaming Diyos, proteksyonan nyo kami po, at sopan nyo kami, karing kaya kaming desisyon. Tingnan ako panalangin, king lagyo ng Jesus, at kaya kaming mangabos sa pong Ginoo. Amen. Lual tamo at ipakit ing positibo tamong pakibat king mensay na ning Diyos. Kabang gagawan tamo, itang parasa na ning Diyos king balang metong kaya katamo ing dapat mayap. Ang tabayana na katamo, sopan. Ning kaya katamong igpa at sukaring kimbanwa, ning kaya katamong Ginoong Jesucristo at ning banal na Espiritu. Amen. Good morning po kay katamongan, pasibay, biya tamong malakas sa palakpak, king kay katamong Diyos sa mabiye. Luwas ang bangkala, igpining mangayap, garing marang leni, kaya katang lapwa.